Sa talata, di ba? Sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Hindi na dyan sinagot na sama kita sa paraiso. Tama yung sinabi ni Johan, hindi ngayon, hindi bukas, hindi mamaya, kundi ngayon. Ngayon din, no? So nakasama na si Kristo yan dun sa paraiso. So therefore, meron ng tao na nasa paraiso. Yung paraiso na yan, mapatungkol yan sa langit, no? Yun yung pinangako ng Diyos sa mga taong nananampalataya sa Kanya. No, ang liwanag naman diyan. Wag na nating ilibing. Meron pa kayo nalalaman na nandun sa ilalim, nasa kulungan, kung ano mga terminology nyo. Walang ganon. Hindi naman yun ang binabanggit sa sa Biblia eh. Ang binabanggit nun ng mga nandun, yung mga hindi naman kausap ni Kristo. Yung mga mananampalataya nung unang araw, no, bago pa dumating si Kristo, yun yung isa yun sa mga bubuhayin, no, na makakasama yung mga mananampalataya na yon. Yun yung tinatawag sa mga Hudyo na Abraham's bosoms. No, nandun sila. Kasama na nga doon si Abraham, kasama yon sa mga bubuhayin ni Kristo sa pagdating ng huling araw, kanyang pagbabalik. Itong binigyan na agad ito ng katiyakan na siya ay mapupunta sa paraiso. No, dahil saan? Dahil sa kanyang pananampalataya. Yun yan. Hindi sa pag-anib ng Iglesia ni Kristo na wala ka namang mababasa na itinatag ni Manalo. No? Kaya kayo, huwag kayo padaya dyan sa mga INC na yan na ginagawang noun, proper noun, yung binabanggit doon. Wala kang mababasa, no, na Manalo. May Manalo pala, sorry. May Felix din. No, sablay. Pero hindi si Felix Manalo ang tinutukoy doon, no? Joselito ha, yung kapangyarihan mo magsalita, ayusin mo. Binibigyan ka ng kapangyarihan dito makapagsalita, ayusin mo. Yun lang. Okay, salamat Kuya Red. Ano muna natin, isang tabi muna natin si Ka Felix Manalo. Isang tabi muna natin. Diyan tayo sa paksa. At curious din ako sa paninindigan ng ng mga ibang pananampalataya. Yan sa paksa tayo kay Jordex. Oo. Oo, paksa tayo. Di ba yan yung nung nalagutan na si Jesu Cristo, sabi niya, it is finished. So yung tinatawag nating piging o yung kasalan ay natapos na kasi tanging ang ama lamang o yung tinatawag nating Father sa nagdadaraos ng kasalan ang magsasabing tapos na ang kasalan. So yan yung kasalan ni Kristo doon sa Kalbaryo ng Cross, kung saan tinubos niya yung lahat ng kanyang mapapangasawa. Yan yung tinatawag na prinsesa. So ngayon si Kristo, ayon sa unang Pedro 3:19, bumaba doon sa espiritong nakabilanggo. Yan yung tinatawag nating Abraham's bosom. Sila sa espiritu na ayaw sumunod noong matyagang naghihintay ng panahonan ng Diyos doon sa panahon ni Noe. Sumula noon sa panahon ni Noe hanggang doon sa Abraham, hanggang doon sa pinaka nauna ni Kristo pa, ay andun yan lahat sa Abraham's bosom except doon sa nasa tinatawag nating Sheol o yung Hades. In other explanation ng Greek translation is hell. So except doon kasi ang andon wala nang pagdadaos na maganda o puro na lang pighati. Gaya doon sa parables of Lazaro at saka yung rich man na yung si Abraham ay andon sa tinatawag nating paraiso at yung rich man nasa doon sa Hades, yung tinatawag nating hell. So ngayon, basahin natin sa Efeso 4, talatang 7-11, ang bawat isa sa atin ay nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng kaloob sa mga tao. So yan yung inakyat
nung umakyat na si Kristo, matapos yung resurrection niya, yung the day of Pentecost, lahat ng nasa Abraham bosom, ayon sa doctrine ng church, dinala niya sa langit. So yan na yung nakikita ni Juan doon sa Revelation, yung umaawit. So makita niya yung tinatawag nating na humingi ng forgiveness of sin sa kanya doon sa last na hininga niya doon sa cross. Nasa langit na. Wala na siya sa ngayon sa paraiso, yung tinatawag na Abraham bosom, kasi sarado na ito ngayon. So iba na naman ang nagbubukas ngayon, ang nagbubukas ngayon yung tinatawag nating purgatorio. Oh. So ngayon, thank you. Yun, salamat. Malinaw, Uncle Jordex. Yan, sana naiintindihan din ng ibang mga kapananampalataya natin. So next naman si Tatay Joselito. Sa paksa po tayo. Kita-kita pagka-aral talaga ng Katoliko. Ang sobrang sablay, no? Sablay talaga. Ang Iglesia Katolika, tulad ng turo ni Juan, ni Jordic, no? Wala sa Biblia yan, mga turo nila na kung saan purgatorio. Yan. Tapos yung sabi nila, nandun na raw yung magnanakaw nung mamatay, puro mismo nandun na raw sa langit. Isipin mo yung aral na yan, no? Aral na hindi itinuro ng tunay na sugo. Bakit? Ano ba ang nagturo sa kanila? Hindi tunay na sugo, bulaan eh. Mga bulaang mga ngaral na nagturo sa kanila, kaya gano'n nagturo. Ang totoo niyan, no, kung papansin ninyo, nung mamatay si Jesucristo, 3 araw siya nalibing eh. Hindi naman agad na umakyat si Kristo sa langit, paano niyang kakasamahin yon? Nasa libingan nga ang puntan niya. Ay, saan ba? Yung magnanakaw ba saan napunta? Sa libingan din eh. Si Kristo binuhay na maguli, umakyat pa kagad. Kulang sa pagsusuri ang mga Katolikong dumanoy depender eh. May gitsang buwan pa nandito sa lupa eh. Bago umakyat si Kristo sa langit eh. Paano sasabihin mo, Johan, na ora mismo nandiyo, akit na doon yung magnanakaw? Saan mo napulot yun? Ang bihira yan. Aral ng Diablo yung mga tinuturo nyo eh. Aral ng demonyo. No? Wala pa roon. Kung nandoon na yung di wala nang pagkabuhay muli. Johan. May unang pagkabuhay maguli na binabagit ang Biblia eh. Hindi mo ba napag-aralan yan? Wala pa, maling aral yan. Kaya sasabihin mo, naliligo na si Felix Manalo doon. Baka dito pa lang, baka madisgrasya ka, masunog ka sa apoy dito. Tapos susunugin ka rin sa dagat-dagatang apoy, di doble. Kaya mag-iingat ka na salitaan mo ang tunay na sugo, Brad. Ang kinakalaban mo si Kristo. So, mag-iingat ka sa salita. Huwag mong kakalabanin ng tunay na sugo ang kapatid na Felix Manalo. Maniwala ka sa akin, no? Dahil ang kinabangga mo dyan si Jesucristo. Kaya ako sa'yo, mahingi ka ng tawad. Kasala ka sa Panginoong Jesucristo. No? Kasi siya ang banggit niya na isang pastor, kapatid na Felix Manalo. So yun po ang sagot ko, no? Na wala pa yung magnanakaw sa langit. Okay, Tatay Joselito, salamat. Si Ayat, tinanggal niya ako dito eh. Ay, nako. Okay, next naman tayo kay sino ba to? Null. Kay Null. Ikaw magpaakyat ah. Yan, hello. Ako ito yung pinaka-pagkakaunawa ko dyan sa ngayon, na nung sinabi ni Jesus na ngayon makakasama kita sa paraiso, naintindihan yan ng mga nakarinig at ng thief on the cross na hindi pa yan ngayon. Tumatakbo sa isip nung magnanakaw dyan, nung sinabi ni Jesus na ngayon, hindi pa ngayon yan. Dahil ang pagkakakilala ko sa Jesus ay sinungaling. Ayan, kaya ako, katulad ni Defender, nag-agree ako sa kanya, na yung Jesus na kinikilala nila ay sinungaling. Ayan, kasi nung sinabing ngayon, pero joke lang.
Yung thief on the cross na yan, katulad nga ng sabi ni Defender, nasa Hades pa ba yan? Yung parang ganon? Andudun siya ngayon, sumisigaw, Panginoon, Panginoong Jesus, bakit nung sinabi mo ngayon, hindi pa pala. Ayan, kasama niya doon na sumisigaw si Ka Felix Manalo kasi hindi mapupunta yun eh. Hindi mapupunta sa langit yun. Tsaka si Eli Soriano. Ayan, magkakasama sila doon. Ayan. Ang magiging conclusion lang dito patungkol sa topic, nag-agree ako kay Depender na wala pa sa langit kasi nga ang pagkakilala pala ni Depender kay Jesus sinungaling. Ayan, pati kay Joselito. Ayan, ayan. Okay, lipat na tayo kay kay Bullet. Alright, yan. Sa stand ng INC, kuya, yung tao na pinangakuan ng Kristo ay wala pa nga sa langit. Sa paghuhukom pa yan magaganap. Ngayon, yung tanong ko sa kuya, medyo nalito lang ako sa paliwanag ng mga nasa langit na daw yung nakapako sa krus na kasama ng Kristo. Kasi sabi niya ngayon. Nung ang stand kasi ng Katoliko, nung namatay si Kristo, nagpunta pa ng purgatorio, nagturo pa daw sa mga espiritong nakabilanggo. Ngayon, naitanong ko sa kanila, kasama niya ba yung tao na nakapako din sa krus na naglilibot-libot na nagtuturo? Kasi sabi kasi nila, yung kasama ni Kristo na nakapako sa krus, idadali niya daw sa langit. Hindi pa naman umakyat sa langit, sabi ng mga Katoliko, na nung namatay ang Kristo, nagturo pa daw eh. So ngayon, ibig sabihin, nung nagturo yung Kristo, yung tao na pinangakuan niya, kasama niya ba na naglilibot? Nagturo sa mga espiritu na kabilanggo? Ibig sabihin, nag-ikot-ikot pa sila dito ng 40 days. Nung nabuhay siya, wala pa naman siya sa langit, nasaan na yung nakapako, nakasama ng Kristo? Kasi yung Kristo nabuhay after 3 days. Yung taong nakapako, nakasama niya, siguro hindi naman. So, nasaan na yon? Kasi nagturo pa yung Kristo dito nung nabuhay. Bago siya umakyat sa langit. Yun lang naman yung tanong ko sa mga Katoliko, kuya. Sana masagot. Okay na ako dun. Okay, salamat Kuya Bullet. So, huli magsasalita si Guerrero. Tapos isang ikot pa tayo para rebuttal. After nun, tanungan tayo naman. Yan. Pero naka-live show pa rin ay tanungan natin para di magulo. So, ikaw naman, Kuya Guerrero, nasa langit na ba kasama ni Jesus na napako sa krus? Huwag ka tumawa. Huwag ka tumawa dyan. Edward talaga. Nakakarami ka na, Edward. Wala kang Guerrero, wala kang audio. Mamaya ka na. Okay, sige, end muna natin. Thank you. Ayun. Okay. Para maganda ka, okay? So, ayan. Recorded ko, i-upload natin to sa ating YouTube channel. So, isang ikot pa para rebuttal sa mga sinagot kanina. Pero ugnay niya pa rin sa paksa. Okay, start ka. Defender, mauna ka. Ganito kasi ang pag-aaral kasi sa salita ni Kristo, hindi naman joke-joke yon. Kasi si Kristo nagsasalita yun ng katotohanan. No? Ngayon, ang sabi ni Kristo ngayon, yung time na sinasabi niya, ngayon kakasamahin kita sa paraiso. Ngayon niya sinabi nung nakapako sila sa cross. Kakasamahin. Ibig sabihin pangako yun. Kasi kung iko-conclusion mo na ang salitang ngayon, ngayon na, lalabag ka sa katwiran ng Biblia. Kasi ang sabi ni Juan, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba. Yung anak ng tao na nasa langit. Ang sabi, wala daw umakyat sa langit.
kundi ang bumaba. Eh, sino bang bumaba? Di ba si Kristo? Sabi sa 3:13 ng Juan. Oh, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba. Eh di walang kasama si Kristo nang umakyat. Kasi kung sino yung bumaba, siya rin yung umakyat. Oh, paano mo ngayon iko-conclusion sa sarili mo na lang yon na andun na kasama na? Eh ito pa, sabi dito sa Efeso 4:8, kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, no? Eh ano ito? Sabi, umakyat siya, ano ito? Kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan. O ang sabi dito ni Pablo, ang bumaba, siya rin namang umakyat sa kaitaasan. Kaya ang sabi ni Juan sa 3:13, walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. O bumaba mula sa langit ang anak ng tao. Pag sinabi kasing walang umakyat, kundi yung nanggaling lang sa langit, eh ang ibig sabihin nun, walang kasama yun ng umakyat. O maliwanag, basahin natin ulit, basahin 3:13 ng Juan. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit ngayon. So dapat isipin mo ang katwiran, hindi yung conclusion mo lang sa sarili na andoon na ngayon yung pinangakuan. Pangako nga eh maghuhukom pa, babalik dito si Kristo. Makikita siya ng bawat mata. Saan siya makikita ng bawat mata? Sabi sa Apokalipsis 1:7-8. Sa langit ba? Hindi. Dito nga sa lupa babalik siya, magpapakita siya, makikita siya ng lahat ng mata. Eh kung bakit paparito pa siya? Ayan, oras na naman po para tayo magpaliwanag at maklaro sa ating mga kapatid na INC na talagang andun na sa langit yung magnanakaw na si San Dimas. Dismas yata yung pangalan. Ngayon, bakit kako sinasabi na andun na? Ang sabi kasi ni Kristo ay direkta. Diba? Napaka-direkta ng sinabing ngayon. De porket si Kristo ay pumunta sa purgatorio at nangaral, sinama niya rin yung magnanakaw doon. Maling-mali ka doon, Bole. Dumiretso na yon sa langit yung magnanakaw. Pagkat sabi niya ngayon Kasi sinabi natin ngayon, isa lang ibig sabihin ng salitang ngayon. This time, di ba? This time na. Di ba? Bulit. So, paliwanag natin sa kanila, na para bagang sinasabi nila na wala pang tao sa langit. Para bagang sinasabi ng dalawang INC na nandito, na niwala pang isang tao sa langit. Hindi na nangahulugang yon na hindi talaga tao lang si Jesus, kundi siya ay Diyos. Kunyan yung paniniwala at pagkaunawa nila sa Lucas 23:43. Dahil lagi nilang sinasabi, may muling pagkabuhay gang muli. Bubuhayin pa ba ulit yung ando na sa langit? Hindi na. Hindi na bubuhayin yun. Nakatamo na yun ng eternal life. Bakit pa bubuhayin yun? Nakatamo na ng eternal life. Ando na nga sa langit. O sabihin nila, wala pa yun sa langit. Paano naman si kapatid na Enoch? Kumusta naman si Enoch na tao? Ano sabi sa Genesis 5:24? And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. So kinuha si Enoch ng Diyos. Saan inilagay si Enoch? Di ba, Bulit? Si kapatid Enoch, saan nilagay? Saan nilagay si kapatid Enoch nung kinuha siya ng Diyos? Inilagay ba siya sa pagitan ng langit tsaka ng lupa? Andun ba siya sa gitna dahil wala pang tao sa langit? Siya ba yung nasa gitna? Di ba? Kung uunawain mo ng mabuti at gagamitan mo ng utak at hindi tae, ay talagang masasabi mo na may tao na sa langit. Hindi po eksklusibo yung talatang may pangalawang pagkabuhay.
Yung pangalawang pagkabuhay na yon, yun ay para sa mga taong hindi pa tuluyang nanampalataya o meron pa ring mga kasalanan na hindi pa nire-repent. Kaya nga bubuhayin silang ulit. So yung mga nailigtas na, yung sasama kay Kristo, yun yung nanampalatayang tunay. Good morning, Ate Maria Flor. Good afternoon na pala sa inyo. Ikaw na, Kuya Red. Red skin. Kayo na, Kuya. Naka-off yung mic mo, Kuya Red. Kuya, meron kang 30 seconds para makapagsalita pa. Okay, Kuya Red. Mukhang busy si Kuya Red. So, lipat na Sorry. Sige, Mamaya na ako. May kausap lang. Sorry. Okay, sige po. So, kay ano tayo, Uncle Jordex. Ang busy rin nata si Uncle nagluluto. Sige, Uncle, hintayin kita ng 1 minute. Ayun, busy talaga. So, lipat na tayo kay Bullet. Hindi naman tayo papaakyat at may tanungan tayo, Victor. Nakapaglatagan sila. Next, Bullet. Yung tanong ko lang kuya, hindi pa naman parang mangyayari niya kasi, sabi ni Kuya Aaron kanina, pwede daw ipasundo sa anghel. Kung may talata na may bibigay si Kuya Aaron na pinasundo ng Kristo sa anghel, yung nakapako sa krus, sabi niya siguro, mauna ka na, dito pa ako, may gagawin pa ako. Pwede ako maniwala, kaso wala namang ganun. Ngayon, nagkukontrahan sila ni Johan. Hindi naman daw kailangan ipasundo sa anghel. So, medyo, yun, hindi nasasagot yung tanong ko kuya na nung sinabing ngayon, ora mismo, pagkamatay ng Kristo, yung kaluluwa siguro, sa stand ng Katoliko, umakyat sa langit, hinatid yung kasama niya, ganon. O umakyat mag-isa yung tao na kasama niya sa krus. Kasi ang stand nila, yung nakapako sa krus, nakasama ng Kristo, ngayon din, isasama daw sa paraiso. Ibig sabihin, naiwan ang Kristo pa sa lupa or nangaral pa ang Kristo sa espiritu. Yung kasama niya sa krus, nauna na sa langit, niwan siya. Ganon, lalabas nun. Wala naman talatang sinasabi na sinundo ng anghel yung nakapako sa krus. Kaya this time, sang-ayon ako kay Kuya Depender na yung patungkol doon sa talata, pangako yun sa kasama ng Kristo na nakapako sa krus. So, mangyayari yun sa araw ng paghuhukom. Yan. Ano pa ba yung tanong ko? Yun lang sana masagot kung may bibigay sila ng talata na nauna na yung nakapako sa krus o pinasundo sa anghel, yan, maniwala ako.
Okay, sige. Mamaya may tanungan tayo after nito. So, yung mga aakyat, mamaya na kayo. At may tanungan pa. Pahayagan na. Nagpahayag na sila kanina. So, ikaw naman, Tatay Joselito. Ano ang yung rebuttal sa mga naunang pahayag kanina? Ayun, kitang-kita natin mga kababayan, no, yung kasablayan ng mga binabanggit ng di umano'y defender ng Katoliko na hindi naman naturuan ng tunay na sugo. No? Pinagpipilitan na nandun na daw yung magnanakaw. Kasi nga raw, direktang sinabi. No? Porque direktang sinabi, nandun na raw yung magnanakaw. Pagkamatay, nandun na. Pinangakuan yung magnanakaw. Kakasamahin. Yan o, future, di ba? Kakasamahin. Hindi pagkamatay nila, punta na agad sa langit. Si Kristo namatay eh. Ang bihira naman o Yuhan, mag-isip naman kayo. Namatay si Yesu Kristo. Nilibing. 3 araw pa, nagising, binuhay maguli. Saan yung magnanakaw? Kinasama na ba ni Kristo ora mismo? Nandun sila sa libingan eh. Pambihira naman. Yan ang tamang unawa. Nasa libingan. Kung kakasamahin, yun yung pinangakuan nga eh. Kailan magaganap yun? Sabi nga ni Yesu Kristo, darating ang oras at maririnig ang kanyang tinig at sila magsisilabas sa libingan. Di ba? Doon magaganap yun. Bubuhayin yun. Yung magnanakaw na yun. Doon kakasamahin ni Kristo. Papunta sila sa langit. Si Kristo nung mamatay, nandito pa sa lupa eh. Kaya nga binuhay siya. Isa sa binuhay sa langit. Sa lupa siya binuhay. Sana nasa libingan eh. Pambihira naman o. Yung magnanakaw kayo, nasa libingan pa. Tapos damay niyo pa si Abraham. Pambihira. Si Abraham nasa libingan din. Patay din. Umaasad din ang pagkabuhay maguli. Sabi ni Yuhan si Enoch daw. Pambihira. Si Enoch, pinaliwanag lang kung paano siya kinuha ng Diyos. Nga, dito sa magnanakaw, tinan nga kung paano kinuha siya para umakyat sa langit. Nabira yung mga argumento nyo. Puro sablay. No? Si Kristo na natili pa rito ng mahigit 1 buwan. Dan sabihin nyo, umakyat na si Yesu Kristo sa langit. Ibig sabihin, yung magnanakaw, akit ka na, ikaw na mauna doon, mangangaral pa ako dito. Ganun ba yun? Pumira kayo. Nasa libingan yun, yung magnanakaw, hindi pa punta sa langit, bubuhayin pa yun. No? Sa muling pagparito ng Panginoon Kristo. Sure bull yun, niligtas siya, dadalhin siya sa langit. No, kahit wala pa siya sa loob na iglesia ni Kristo, kasi hindi naman siya makagawa na makapasok sa loob na iglesia ni Kristo Okay, salamat, Tatay Joselito. So, yung mga umaakyat, hindi muna ako mag-top-up kasi may tanungan pa sila yung mga nagpahayag na nauna. So, next, Guerrero. Okay ka na? Napaanak mo na ba yung baboy mo? Rinig mo kayo, rinig? Yan, thank you. Ang malakas? Yan, thank you. Kung susuriin natin, kuya, ang Biblia, yan sa talata, Lucas 16:22, ba sinabi Kristo, ngayon ba sa paraiso? Hindi nangangulugan yung ngayon ay mismo ngayon na. Bakit? Sapagkat nang nabuhay si Kristo ng 3 araw, siya ay tumagal pa ng 40 days sa Gawa 1 na 9-11 nang alis siya ng 40 araw. Ibig sabihin sinungaling si Kristo, di ba? Lilitaw na sinungaling si Kristo sapagkat sinabi niya na ngayon, ay hindi pala ngayon lumipas muna yung 40 days. Talata. Sa hindi pagkat sinabi na ngayon ay automatic ngayon na. Anong katunayan? Ito. Yan, bakit ko lang. Yan. Ay na sinabi niya, lilipunin ko lahat ng taong akin niyalang. Sinabi ng Diyos, lahat daw ng kanyang niyalang ay kanyang lilipunin. Pero literal ba na lahat yan? Hindi. Bakit? Naligtas si Noe at ang kanyang pamilya. Yan din yun. Hindi po sinabi na ngayon na automatic yung oras na yun ay aakat silang dalawa sa langit. Hindi ganun yun.
ang tiyak lang na nakasulat sa Biblia na nasa langit, tatlo lang. Tatlong tao lang doon ang tiniyak ng Biblia na nakatala sa langit. Sino yon? Wait lang, senta yung Biblia ko. Kaya, wait lang Hindi ko makita yung screenshot ko eh. Ito. Nakita ko na. Sa langit, si Enoch, si Elias, at si Kristo lang yung tiniyak ng Biblia na nakakyat sa langit. Pero yung mapalad na magnanakaw ay walang sinabi sa Biblia na siya nasa langit na. Sapagkat kung sasabihin natin ng magnanakaw ay nasa langit na, ay lalabag na yan sa turo ng Biblia. Bakit? Ang sabi ng Biblia sa Apokalipsis, kung na nagkakamali, 22:18, ang magdagdag sa nasusulat ay daragdagan ng Diyos ng sumpa. Di ba? Ay wala man ganun nakasulat sa Biblia na umakyat sa langit na kasabay ni Kristo yung mapalad na magnanakaw eh. Tapos sasabi mo na nasa langit siya. Dilitaw tuloy na dinaragdagan mo yung nakasulat sa Biblia. Ay katwiran ng mga Katoliko. Amin yung Biblia eh, amin. Anong referensya mo? Nasa yung Biblia. At ikaw yung may karapatan na magbago niyan. Di ba? Wait lang, baboy ko nanganganak na. Nako, time's up na, Guerrero. So, ang last natin guest speaker, si Noel. Yan. Mag-up lang yung mga kaninang nakaakyat, pwede kayong bumalik. Ayan, hello. Ayan, hello. Bali, bigyan na lang natin ng timeline, ano? Ano ba yung nangyari sa thief on the cross at bakit natin ina-assume na nasa langit na siya? Ayan. Ba't yun ang aral? Kasi Katoliko ako eh. Siyempre, nung namatay siya, pinangakuan na siya. So, sige, sabihin natin pangako yan. Ano yung mga sumunod na nangyari? Namatay siya. And, based nga dun sa mga sumunod na talata, bumaba si Jesus sa spirit prison. So malamang yung thief on the cross na yun, nandudun siya. Kasi mananampalataya siya naniwala siya kay Jesus. So bumaba si Jesus doon, nandudun din yung thief on the cross. At nung nag-resurrect si Jesus, diyan niya na inopen ang langit para sa mga mananampalataya. Yan, nung na-resurrect siya. At nung umakyat siya sa langit, kasama niya na doon yung mga pinuntahan niya sa spirit prison. So bakit naman masasama yung mga spiritong nasa bilangguan na binabaan ni Jesus? Kasi nga open ang langit para sa kanila, para sa mga mananampalataya. So namatay yung thief on the cross, bumaba sa spirit prison, sinundan ni Jesus kasi pupunta rin siya doon, at inopen ni Jesus yung gates of heaven para sa mga mananampalataya, at nung umakyat siya, kasama niya na sila, yung thief on the cross. Ayun, ganun lang kasimple, brothers and sisters. Okay, so ang rules natin sa tanungan ay 7 minutes ang bibigay kong oras bawat isa sa inyo. Pero live show pa rin yan Sabihin nyo lang kung sino gusto nyo tanungin, papa-open natin mic. Pag pina-open yung mic, huwag nyo i-off kasi may 1 minute na interval. Tsaka pag may bumaba kasi, na-off yung mic. And then, sa 5 minutes, pag pina-open yung mic ng isang kausap nyo, huwag nyo ipapa-off. Wala kayong karapatan i-off yun. May karapatan siya sa oras niya na 5 minutes kayo mag-uusap. Ngayon, yung last 2 minutes, dun palang ninyo pwedeng ipa-off yung mic. Sa last 2 minutes lang ko i-off yung mic niya. Okay, sige, go. Tanong na tayo. Mauna ulit si Depender. Rating natin. 7 minutes. Set natin. Pagtatanong ako sa huling nagsalita. Ako na ba? Alright. At mga po, isaset ko lang 7 minutes. Para hindi magulo, hindi labo-labo. Pagtatanong ako Sa 7 ngayon. minutes yun, Ako ba ang magtatanong? Yung last 2 minutes doon ay pwede nyo ipa-off yung mic ng kausap na. Live show pa rin tayo. Sige bro, Depender, sino ang gusto mong tanongin? Ang gusto kong tanungin si Bronal, no? Ang tanong Johan ko, po. si Bradnal. Okay, pa-open ang mic na. Ito ang tanong ko kay Bradnal. Sabi sa Juan, no, 3:13,
na walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit. So, sinasabi ba dito, ang tanong ko, sinasabi ba dito na may kasama si Kristo nang umakyat sa langit o wala? Sagot ka muna kategorikal bago magpaliwanag. Wala. Paliwanag mo bakit wala. At bakit naman sinabi mo na nasa langit na wala palang kasama? Utos yata yun. Tanong ba yun? Parang utos yun eh. Hindi, tanong yun eh. Bakit nasabi mo kanina na yung sinabi ngayon, kakasamahin kita, nasa langit na, tapos sinabi mo naman ngayon, sa tanong ko sa 3:13, na kung may kasama ba si Kristo nang umakyat sa langit, sabi mo naman wala. So paano mo ngayon i-reconcile yung dalawang magkaibang sagot mo? Na walang kasama pero nandoon na sa langit nang umakyat si Kristo sa langit. Nandoon na yung magnanakaw. So i-reconcile mo. Re-reconcile ko lang unang-una sa lahat, wala kasi akong sinabi na yung thief on the cross, umakyat. Ang pinaka-stand ko doon is, iniakyat siya. So, hindi pa rin masisira yung talata na walang umakyat kundi yung bumaba. Kasi hindi ko naman sinasabing umakyat yung thief on the cross. Inakyat siya doon. Ayan. So, ang sunod kong tanong, kung wala palang kasama si Kristo sa pag-akyat, ang sabi mo naman ngayon, iniakyat niya yung magnanakaw. Ang tanong ko, saan mababasa, no? May mababasa ba sa Biblia na sinabi na inakyat ni Kristo yung magnanakaw sa langit? Mayroon ba o wala? Ayan, yung sasagot ko kanina, brother, ipaliwanag ko rin yung sagot ko kanina nung sinabi kong walang kasama, sabi ko. Kasi yung tanong mo, brother, patungkol lang dun sa nabasang talata. Siyempre, hindi ko na hinigatan yung yung sagot ko dun. Totoo naman na dun sa talata, walang nabasa na may kasama. So, yun yung sagot ko. Yung sa tanong mo naman ngayon, brother, sa diwa kasi yan, brother. Alam naman natin na ang mag-aakyat niyan, ang Panginoon. So, yun yung sagot ko. Although hindi mas nabasa, sa unawa kasi, alam naman natin si Jesus ang mag-aakyat sa kanila doon. So, anong diwa sa Biblia na maibibigay mo na nakasulat na inakyat ni Kristo kasama niya yung magnanakaw? And sa unawa kasi, brother, ewan ko kung hindi kayo naniniwala na si Jesus ang mag-aakyat ng mga believers sa langit. Ako kasi ang paniniwala namin yun, si Jesus ang tagapagligtas namin. Kaya ang mag-aakyat sa amin sa langit. Yan. Oo nga, magbigay ka ng talata na may diwa. Magbigay ka ng talata na nakapaloob yung diwa. Kahit hindi siya letra por letra na iniakyat ni Kristo yung magnanakaw, at least mayroon kang talata na sabi mo, nasa diwa. O magbigay ka ng talata na mayroong diwa na iniakyat ni Kristo ang magnanakaw na kasama niya. Sige. Yung una kasi may pangako si Jesus dyan na kakasamahin niya nga yung thief on the cross sa langit. So, panghawakan natin yung pangako na yun. And nung umakyat na si Jesus sa langit, yun, kasama niya yung thief on the cross sa langit. Kasi kung hindi niya talata po may diwa nga sinasabi ko, wait lang Kaya nga, wait lang, brother. Pag nagtatanong ka, tahimik naman ako eh. Ngayon, kapag ang nangyayari kasi, brother, tanggapin mo man yun eh. Pag nasa langit na siya, at wala pa sa langit yung thief on the cross, ang mangyayari dyan, lalabas, sinungaling si Jesus. Kasi, sasabihin ng thief on the cross dyan, akala ko ba kakasamahin mo ako dyan? Sa langit. Nandyan ka na eh. Bakit nandito pa ako? So, langit. So, yun. Sunod na tanong. Yes, clarification lang. Naniniwala ka ba na mayroong paghuhukom? Oo. Yes or no lang muna. Sige, yes. Okay, naniniwala ka. Ngayon, ang sunod kong tanong, okay. Ang sunod kong tanong, saan gaganapin ang paghuhukom? Sa loob ng langit o sa labas ng langit? Sa labas ng langit.
Ayon. So, ibig sabihin ba, yung mga nasa langit na ilalabas pa para hukuman, ilalabas sa langit tapos hukuman sa labas? Yun ba ang ibig mong sabihin? Ganun nga ang mangyayari dahil sasalubungin nga ng mga nasa langit yung mga nasa lupa eh. Magsasalubong sila. So, ibig sabihin, yung mga tao na hukuman, nandoon sa loob ng langit, tapos yung iba na hindi magiging dapat, nasa langit na dadalhin sa impyerno kasi maghuhukom. Tama ba? Wala akong sinabing yung mga mapupunta sa impyerno ay nasa langit ngayon tapos dadalhin sila sa impyerno. Hindi ko stand yun, brother. O sige, ang tanong ko, nasaan yung masasamang tao na huhukuman? Nasa MCGI. Hindi na sumasagot ng tama, no? Hindi naman sige. hindi naman Sagot tayo ko. nagtatanong ng personalan. Hindi ganun po ang pag-uusap. Tinatanong ko po sa katwiran, Bernal, tinatanong ka. Nasa INC. Tinatanong ka po ng matino, hindi po ganyan ang taong kausap na matino, Bernal. Kasi ang usapan natin katwiran. Wala Ang sa tinatanong langit. sa'yo, Wala sa ang langit. paghuhukom sa labas ng langit. Pero yung mga nasa langit, ilalabas, sabi mo, ilalabas tapos hukuman. Ngayon tinatanong kita kung nasaan yung masasamang tao, sabi mo sa MCGI. Hindi matinong sagot yan. No? Okay, time na. Ikaw naman kayo, Han. Ako, may track pa. Okay, Johan. Sino gusto mo tanongin? Si kapatid Joselito dahil excited naman siya. All-time favorite? Ikaw Yes. Tatay Joselito. Open ang mic. Si Naka-request Panginoon, na. si Sige, off ha. Ayan, salamat. So, Joselito, unang tanong sa'yo. Andiyan ka ba, Joselito? Joselito? Paano? Salita mo na. Mic check ka muna, Joselito. Joselito. Sige, magtanong ka na. Ayan, mic check ka para confirm ba? Unang tanong, Joselito. Ang salitang ngayon ba, ito ba ay past, present, or future? Ulitin ko. Ulitin ko ha, para klaro. Ulitin ko ha. Makinig ka muna. Ulitin ko yung tanong. Ang salitang ngayon ba, ito ba ay past, present, or future? Okay, ito, sagot. Salig dun sa tanong mo, kung past, present, o future, o yung salitang ngayon. So, ang sagot ko, ano yan, ngayon yan eh. Hindi yan Amen. future. So, pero binanggit ni Kristo ngayon, Amen. kakasamahin kita, sa dahilang nangako siya. Binanggit niya yung pangako, yung araw na yun. No? Pero ang katuparan sa hinaharap pa. Nakuha mo? Okay, pangalawang tanong, Joselito. Saan naman mababasa verbatim doon sa talata Lucas 23:43 na yung salitang ngayon ay nangangahulugang pangako? Saan mababasa? Wala akong mababasa na Amen. na pangako. Wala pa. Sa dahilan, binanggit nga ni Kristo yung pangako doon sa magnanakaw, yung araw na yon. Saka, bakit natin nasasabi na pangako? Sapagkat kung mapapansin mo, kakasamahin. Yung pansalitang kakasamahin, makikita mo na future yan. So, ang Panginoon Kristo, nung mamatay, nilibing Patay yun, hindi nagpatay-patayan yun. Pati yung manignanakaw, patay rin yun Binali nga yung di ba? Si Jesus, hindi na binali kasi nakita patay na. Okay. Kaya nabuhay si Kristo. Pangatlong tanong, Joselito. Kaya ng 3 araw. Pangatlong Paano sa tanong, langit Joselito. Joselito, pangatlong tanong. Oo. Ano ang pupunta sa langit? Katawang laman o espiritu? Walang pupuntang katawan sa langit, bro, kasi may laman Amen. ng dugo, hindi pupunta Amen. ron. Yung espiritu, sabi sa Biblia, pagka namatay ang tao, ang babalik, yung espiritu. Amen. Pero hindi ibig sabihin, yung mismong tao Amen. na namatay, aakyat sa langit. Walang ganon. Walang sinabi sa Biblia Okay. na ura mismo na yung magnanakaw at si Jesucristo
Kung umakyat na sa langit, 40 days nga may isang buwan, nandito si Kristo. Okay. Paano napunta sa Pang-apat na langit? tanong ko si Lito. Next question na. May tao na ba sa langit? Meron o wala? Meron na. Ang Panginoon sa Amen. Kristo, nandoon na. Pero May hindi tao na kasama pala. doon yung magnanakaw. Kasi ang magnanakaw, pinangakuan lang, magaganap lang yung pagkakasama doon pagka binuhay siya maguli sa araw ng pagparito ni Kristo. At sabi nga, maririnig ang kanyang tinig. No? Yung mga bubuhay, magsisilabas. Kasama na din yung pinangakuan na magnanakaw. Okay. Next question. Next question. Nung namatay si Jesus, saan pumunta ang kanyang espiritu? Ay walang binanggit nung mamatay si Kristo nasa libingan. Pero ang sabi niya, nung manalangin siya, sa iyong mga kamay, inihabiling ko ang aking espiritu. Kaya yung espiritu nandun sa Diyos Ama. Doon Amen. hindi kung saan napunta. Sabi niyo, Amen. nangaral pa. So, ang Panginoon Kristo, nanatili siya sa pagkabuhay maguli sa lupa. Nagpakita pa sa mga alagad. 40 araw pa, biro mo yan, nasa lupa. Paano nasa langit yan? Okay, buti natapos. Kala ko din na matatapos. So, next question no, si Lito. Sige. So mali ang nakasulat sa talata na siya ay pumunta sa lugar ng mga patay at nangaral. Ang Mali ba mali yun? kung... Ulitin ko ha. Mali ba yung talata na nakasulat nang after niya mamatay, siya ay pumunta sa lugar ng mga patay at nangaral? Maganda ganito, Johan. Basahin mo muna yung talata sa akin, tapos saka mo itanong. Kasi baka hindi ganun Okay, next question na. Sige, next question. Kasi di masagot-sagot eh. So next question, si Sige. Lito. Sabi mo, si Kristo lang yung andun sa langit. Saan naman Wala napunta ko si... sinabing si Kristo lang. wala ka sinabi. Okay, tanong ko na lang. Baguhin ko tanong ko. Sabi mo, Tanong mo wala kasi ka kung may sinabi. tao na. Sabi ko, Wala ka sinagot ko sinabi lang. na si Kristo lang ngayon. Hindi, ang sinagot mo lang kasi, Magtatanong na ako. Kung may Huwag ka na tao na sumingit. ba? Huwag ka na Ang sabi sumingit. ko, si Huwag ka na Kristo. sumingit. Wala akong sinabing si Kristo lang. Una. Okay, tanong ko sa'yo. Huwag ka Last question. magbe-premise ng Last hindi ko question ko sinabi. na. Last Okay, question ko sige. na. Last question. Last Ayusin mo question. yung premise mo, Brad. Last question. Maliban kay Kristo, sino pang tao ang nandun sa langit? Si Enoch, saka si... Amen. Nandun lang. Saka si Kristo. Tanong ka Amen. pa lang. Pero yung Okay, magnanakaw... salamat Brad, to si yan Lito. yung Moderator, pinag-usapan natin, wala pa host, roon. pwede mo na sa... Pwede na mo i-mute si Lito kasi premise magkano na conclude na. Yan, salamat no sa mga pag-amin ng kapatid nating Iglot na hindi pa lang pala si Jesus ang tao na nasa langit. Pero yung magnanakaw daw, wala pa daw sa langit. Di ba? Napaka-double standard. Merong ibang tao na dumiretso na sa langit. Pero yung magnanakaw na sinabihan na ngayon, kakasamahin kita. Future daw yung salitang kakasamahin. Tapos yung ngayon naman, present. Present tsaka future sa isang salita. Sa isang word. Tama ba ang pagkakaintindi ni Joselito? Mali. Kung mag-aaral yan ng salitang English, talagang babagsak yan eh. Walang kaalam-alam si Joselito na hindi mo pwede gamitin yung salitang present para gawin yon sa future. Sabihin mo, ngayon kakasamahin kita, tapos bukas pa pala. Nakakatawa ka pagka ganun pagkaintindi mo. Mag-aaral ka ulit, Joselito. Okay, so daw magtatanong ay si Uncle Jordex. Yan. Thank you. Okay. Uncle, yun ang gusto mong tanongin. Okay. Si Guerrero. Si Guerrero. Open na mic, Guerrero. Huwag i-off, pag na-open na. Go. Ako na ba? Oo, basahin ko muna ha. Tatanungin ka. Tanungin kita, basahin ko muna. Efeso 4 talatang 7 to 11, sabi dito, yung bumaba, yun yung aakyat. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan, ang bumaba muna siya sa kinaalaliman ng bahagi ng lupa. Ang bumaba siya rin ang umakyat. Ngayon ang tanong, bro, si Kristo bumaba ayon sa unang Pedro 3:18, 19, 20. Tanong, may inakyat ba siya doon sa langit?
Kasi siya yung bumaba. What do you mean inakyat sa langit? Ayon dito sa Efeso 4, yung bababa, siya din yung aakyat at nakasulat sa Lumang Testamento, ang bababa magdadala ng mga bihag papuntang langit. Ngayon ang tanong, may dala ba si Kristo nung umakyat siya sa langit? Pagkakataong yon, meron na. Pero hindi literal na sa langit, kundi pangako. Pangakong maliligtas. Sila yung mga iglesia ni Kristo, hindi mga katolikong mamamatay tao. Okay, basahin ko muna ulit. Next question to, pero basa muna ako. Oo. Sige. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kataas-taasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sanlikha. At binigyan niya ng ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta. Ngayon ang tanong bro, naganap na ba ito or hindi pa? Yung naganap, yung mga Yung propeta, sulat na ito, Efeso 4, talatang 9 to 11. anong klaseng mga tanong yan? Naganap na ba ito? Makita nila kung Nabigyan na ba niya ng kaloob yung propeta at yung mga apostol doon sa langit? May kaloob na ba? Sa talatang langit Efeso, na, hindi sa lupa. Sa langit. Efeso 4, Talatang 9 to 11. ano Ebonse yan. So naganap na, hindi pa. Kiyos ka lang. Wala makita. Next question na lang. Next question na lang. Ito kan. Para mabilis tayo, sayang oras ko. Sa unang Pedro talatang 3:19, yung mga nakakulong dito sa bilangguan, impyerno ba to o yung tinatawag nating Abraham Bosom? Hindi ko alam. Next question. Ang guys pa. Question, okay. Tayo sa tabi. Okay. So ayon sa talatang ito, yung mga kapanahonan ni Noe ay ang andon. Pati si Abraham andon, pati si Lazaro andon. Tanong, nakaakyat na ba ito sa langit? Sinong ito? Yung nasa Abraham bosom. 3:19. Ang nasa Biblia, ang tinatawag sa langit, Enoch, si Elias, si Kristo. Kung daragdagan mo yun, ang sabi ng Biblia, daragdagan ka ng Diyos ng mga salot. 19. Okay, next question. Pahayag 5, pahayag 5, ano pala to? Oo, pahayag 7, yung 144,000 na nasa langit. Langit yon o Abraham bosom? Nasa langit, O yung 144,000. na kundi yan ay mga tiyak na mga pupunta sa bayang banal. Sila yung mga dumonto sa Diyos, hindi mo tulad mamatay. Next question. Okay, Apokalipsis 5 talatang 9, inaawit nila ang bagong awit. Ikaw ang karapat-dapat na kumukuha ng kasulatan na nakabalumbon at ng selyo na sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng ganon. Sa konteksto nito, ang umaawit dito yung mga hinirang ng Diyos na nasa langit na nakita ni Juan. Agree ka ba sa nasusulat na nasa langit ito? Yes or no? Wala nga nasa langit na tao ibang kay Elias ni Kristo. Tatlo lang sila tiniyak ng Biblia. Kung daragdagan mo ngayon, ang sabi sa Biblia, sumpahin ka ng Diyos. Inumpa na nga kayo, sumpahin ka pa lalo. Okay. Next question, Apokalipsis 5 talatang 13 hanggang 14. Umahawid ang bawat lipi at bawat lahi sa lahat na nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa langit. At sumagot ang 4 na nilalang na buhay, amen. Nagpatara pa ang matandang pinuno at nagsisamba sa langit. Ngayon ang tanong, nasa langit ba ito? Wala pa rin. Kuya, atin sagot. Ang pagsangit na ba ang kasama ni Jesus na napako sa krus? Hindi yung mga Israelita. Next question.
Next question. Ngayon, kasi yung kasama ni Kristo na nasa cross ay Hudyo yun, kagaya ng ni Kristo. Tanong, nasa langit ba yun? Wala. Bakit? Ang sabi dito, Katoliko, ito yung silang Ulitin ko, lahat ng binabasa natin, puro Hudyo ito. Ang tanong, yung nasa katabi ni Kristo na Hudyo, nasa langit ba yun? Yes or no? Wala. Bakit? Ang sabi sa Katoliko, hindi pa umakit sa langit agad ang kasama ni Kristo sa krus. Ayon sa talata, bro. Hindi ayon sa aklat namin. Ayon sa talata. Ito ba sa pari mo? Sabi ng pari mo, ang tinawag na mabuti magnanakaw ay ako na makakasama sa paraiso. Ayan sabi ng aklat mo. Sige, pakita ko pa. Next question. Ayon sa aklat na binabasa mo, Biblia ba yan? Yes or no? Ito ay hindi Biblia. Hindi bigikita. Sige, I raise my case. Thank you, bro viewerista. Thank you, bro. Thank you. Parang naman. Papakita Wala sa nang inyo oras. Okay, ang sunod na magtatanong naman ay si Tatay Jose dito. Yan. Sino po ang gusto niyong tanungin? Si Johan, tatanungin ko. Juan, open ang mic. So, susubukan ko kung may alam. Yan. Salamat. Ready ka na? Sa pagpili. Ready na ako. Magtanong ka na. Ready ka na magtanong. Ready na ako. Di kasi ako para sa'yo naiyakin. Sige, go. Nung sabihin ng Panginoon Kristo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Ano tanong mo dyan? Ito tanong ko. Yung mamatay na yung dalawa, nasa langit na sila o hindi? Yung mamatay na yung dalawa? Ayusin mo tanong mo. O yung dalawa, si... Ayusin mo. Ulitin mo tanong mo. Ulitin mo tanong mo. Ayusin mo. Okay. No, yung sinabi na ngayon kakasamahin kita sa paraiso. So, oro mismo, nung mamatay ang magnanakaw sa si Yeso Kristo, umakyat na sila agad sa langit, tama? O hindi? Ang sagot dyan ay tama. Si Kristo ay umakyat sa langit at bumalik ulit. Dahil wala tayong mababasa sa talata na siya ay dumiretso sa Adobe of the Dead. Walang talatang dumiretso or pumunta agad sa sa presinto ng mga patay. Next question. Next question, kapatid. So, ayon sa sagot mo, no? Ang tanong ko kasi kung ora mismo umakyat na yung magnanakaw sa kayo si Yeso Kristo. Yes, Sagutin yes. mo. No? Sinagot ko na. Nandun na sa langit yung magnanakaw sa si Yeso Kristo. O Amen. hindi? Andun na, naiwan yung magnanakaw sa langit, si Kristo na bumalik. Di mo ba narinig sagot ko? Napakaklaro nun, ah. Okay. So sabi mo, yung magnanakaw, dinala na ni Kristo ora mismo sa langit, tapos bumalik Amen. si Kristo. Ibig mo ba Amen. sabihin na naganap na yung ikalawang pagparito ni Kristo? O hindi? Ay, mali. Kung yan ang iniisip mo ng kanyang pagbalik, mali. Sapagkat siya ay nangaral muna. Ang katayuan niya, ang katangian niyang likas doon, nung pagpababa siya ulit, ay nasa katangiang espiritu pa rin. Siya ay nangaral sa mga patay. Sige, Okay, tanong. next question. Nung mamatay si Yeso Kristo at ang magnanakaw, partikular na si Yeso Kristo, nasaan siya napunta? Sa libingan o sa langit? Yung katawan niya napunta sa libingan, no? Yung laman. Yung espiritu naman niya ipinagkaloob o ipinagtagubilin niya sa Panginoong Diyos Ama. Next question. Ang tinatanong ko, si Yeso Kristo na namatay. No? So, nung mamatay si Yeso Kristo, hindi ko tinatanong yung espiritu, no? Okay. Ang tinatanong Yung laman, ko, yung si laman Yeso yung Kristo tinatanong mo. na Yung tao. laman. No? Sige. Yung tao na namatay. No? So, saan siya napunta? Sa libingan o sa langit? Si Kristo ay hindi siya napunta sa libingan na katulad ng libingan ng normal na tao, no? Nag-iisang libingan lang po yung napuntahan ng kanyang katawang laman. Pero yung espiritu nga, dahil sa amin siya ay Diyos at tao sa dalawang kalikasan. So yung katawan Okay, niya next napunta question. sa libingan, tapos yung espiritu naman ipinagtagubilin sa Diyos Ama. Sige, next question. So, sa mga tuwid, sabi mo, yung namatay na nailibing, yun yung Yeso Kristo. Na tao. So, yung
yung espiritu, Yun ang laman. si Jesu Cristo din yon o hindi, na napunta sa langit. Ay, O hindi. isang individual lang yun. So, Yung laman, no? so yung namatay na katawan, ito tanong ko, yung namatay na katawan na nailibing, si Jesu Cristo yon o hindi? Isang individual lang yung espiritu Hindi, sa kayo. tinatanong ko kung si Jesu Naiwan Cristo yung ba yun? laman. O Makinig ka hindi. muna. Makinig ka. Naiwan yung laman sa lupa, yun yung inilibing, at yung espiritu naman, ipinagtagubilin niya sa kanyang ama. Ang tinatanong ko sa iyo, yung katawan Isa nga lang yun. ang na paulit-ulit namatay, ka. si Jesu Cristo Isa ba yun? lang. Oh, si hindi. Jesu Cristo yung laman, si Jesu Cristo din yung espiritu. Oh, Sapagkat so isang magkatwid. tao lang yan, So sa mga tuwid, dalawang Isus mo. Ay, Isang isa lang. espiritu. Medyo bungol ka. Isa lang yung sinabi ko eh. So, Sige, next ibig question. sabihin, nung mamatay yung katawan, namatay yung Jesu Cristo. Pinagpipilitan eh. Ngayon, yung nanatiling buhay, si Jesu Cristo din yon na pumunta sa langit. O hindi. Ay, oo, isa nga lang yun. Yung laman, yung katawan niya namatay, yung katawang tao namatay. Tapos yung espiritu naman, ipinagtagubilin niya sa Diyos Ama. Isang Next namatay na question. Jesu Cristo at isang buhay pa na Jesu Cristo na pumunta Mali sa ang langit. Tama? pagkakaunawa sa sagot. Mali ang pagkakaunawa sa sagot dahil lang sabi ko, namatay yung katawang tao niya. Ibig sabihin, dalawa yung kanyang kalikasan. Okay. Yun ay kalikasan tao at kalikasang Diyos. Okay. Next na. question, kapatid. Okay na yun. Magpapayag na ako. Ipitin mo naman ako. Ang Magpapayag ina- na ako, no? Yun na ba? Magpapayag na ako. Tahimik ka na, pakimute na siya. So, malinaw, no? Na nangangapa ng isasagot si Johan kung saan siya. Lumalabas na sa sagot niya, dalawa Jesus niya. Pero mo yung namatay na Jesus, yun daw yung katawan. Tapos meron pang nanatiling buhay. Pero mo, Jesus din yun, yung Espiritu, Jesus din. Yun daw ang umakyat sa langit. Mambirang aral yan. Tapos bumalik daw yun. Bumalik. Hindi, sinama daw ng Espiritong Jesus. Yung magnanakaw din na, tapos bumalik yung Espiritong Jesus. Pero, merong namatay na katawan. Binuhay yung Yuhan eh. Paano yun? Diba? Dalawa pa rin Jesus mo. Binuhay maguli yan pagkalipas na 3 araw eh. Di ba? Yan sabi mong katawan. Si Jesu Cristo yun eh. Binuhay na maguli eh. Yung isang Jesus naglagalag ng aral. Dalawa Jesus. Makita nyo po, no? Kung paano nagkukontrahan yung paniniwala ng Katoliko. Na, hindi man kasi ito mga tinuruan talaga. Kung saan kumukuha ng mga palusot na sagot eh, no? Ang maliwanag po talaga, namatay si Kristo. Yung tunay na Jesus yan, namatay tao. Tapos binuhay na maguli. Umakyat, pagkalipas ng 40 araw. Yan tamang aral dyan eh. Pero yung magnanakaw, Brad, huwag mo nang ipilit na dinala sa langit. 3 lang doon sa langit eh. Meron ka mababasa na yung magnanakaw eh, nandun sa langit. Sablay, nasa ako si Johan, no? Pambira kasi, alatsamba kasi ang mga sagot eh. Yan ang sinasabi ko. Okay, next na, si Guerrero. Ikaw naman ang sunod na magtatanong. Yun mo ang gusto mong tanongin? Si? Yan. Ni Jordex? Mahina. Wala kang signal, kuya. Si Johan ba? Si Johan? Ay, oras ko ulit. Ay, hindi mo uulit. Hindi na ulit naka-live show. Sino si Johan ba? Ano na wala, sayang namin sa minuto ko. Sino yung tatanungin mo? Si Johan. Okay, Johan. Po-open ang mic. Kaya yung sa minuto ko nawala. Salamat. Kuya, hindi talaga na ibabalik yung oras dyan. Live show yan, live show. Huwag ka na umiyak. Kasalanan mo, mahina boses mo eh. Sige, magtanong ka na. Nagado. Magtanong ka na. Yung dalawa, si Kristo at ang mapalad na magnanakaw, pagkamatay ba nila ng araw na yun, agad silang umakyat sa langit? Ay, oo. Dahil direkta sinabi ni Jesus, ngayon, isasama kita sa paraiso. Wala naman siya sinabi. Na ngayon, isasama kita sa paraiso, pero bukas pa. Hindi sinungaling yung Kristo. Yun. Next question. Question. Ayun na naman ito. Ayun, mamaya, bukas o ngayon na?
Ano, ulitin mo. Kapag sinabing ngayon, bukas, mamaya, o next week, o ngayon Ngayon na. na, ingot ka pala. Pagka sinabing ngayon mismo, napakaingot nito. Yun. Next question, nangingot nito magtanong. Beses bumaba si Kristo mula sa langit. Ano? Ilang beses bumaba si Kristo mula sa langit? Ilang dalawa. beses? 3. Nung una, nung siya pa ay nasaan yung Diyos, nasa langit siya. Yung unang baba niya, nung nagkatawa, makinig ka sa sagot. Puro kaiyak eh. Na, Puro kaiyak. Di na ako sasagot. Puro Tatlo kaiyak. Sasagot ba ako sa tanong o hindi? Kaya nga eh, tatlo nga Kaya sabi nga, mo. makinig ka. Huwag ka sumingit. Unang pagbaba, nung siya ay nasaan yung Diyos at nagkatawang tao, makinig. Pangalawang Yun na nga. pagbaba. Sige, next Yun question na na. Ang ingot Sayang nito. oras. Sayang Ang oras. ingot nito magtatanong. Next question na. Bilisan mo. Napakaingot Ika, nito. yari, sa ikalawang pagparito ni Kristo, Ah. pag-hukom o hindi pag-hukom? Ay, hindi pa. Kasi nga sabi ko kanina sa stand ko, nung umakyat siya sa langit, siya pa ay espiritu. At nung bumaba siya, siya pa rin ay nasaan yung espiritu. So yung pangatlong pabalik, yun na yun yung paghukom, nasaan yung Diyos. Next question. Ang ingot magtanong. Ito, isang. Puro ka Sige na, next question na. Sa Ang unang ino, tema. manang-mana ka kayo si Lito magtanong, pares kayo ingot. Isang. Ayun, sa ikalawang Tesalonica 4:16 hanggang 17. Sa Oh. Panginoon mismo ay babang mula sa langit. At ang magpapalay kay Kristo ay unang bubuhay man uli. At ay sasalubong sa Kanya. Alam mga ganap to, yung ikalawang pagpalito ni Kristo. Ayun yung nasaan yung Diyos. Hindi ko tinatanong kung Next question na. tinatanong ko kailan Ang ingot ito magtanong. Next question. Ang ingot ito magtanong. Kailan- Masasayang oras mo. Magtanong ka na. kailan. Nasagot na nga. Nasaan yung Diyos na siya nung bumalik siya ng paghukom? Next question na. Masasayang oras mo. Masasayang oras mo. Magtanong ka na. Ang tanong ko kailan. Ang sabi nito, Ang tanong mo kailan? Nung pagbalik niya na nasaan yung Diyos siya. Yun. Sige, tanong. Kristo. Tagal naman ito magtanong. Sapagkat ang Sige na, Panginoon magtanong ka. langit at ang mga namatay kay Kristo ay unang bubuhay ng muli. Ito ang ikalawang pagparito. Yung Katoliko yun, ha? Pakita. Ano tanong mo? Ano tanong mo dyan? Kailan magaganap itong ikalawang pagparito? Kailan magaganap? Gusto mo ng petsa? Ano ba tanong mo? Petsa ba? Ano bang kailan? Ano tanong mo? Ulitin ko, bago yung tanong ko. Specific mo yung tanong. Kung petsa ba? Kasi tanong mo kailan. Sabi dito, sapagkat ang Panginoon mismo ay babang mula sa langit Ang ina nito magtanong. kay Kristo ay unang bubuhay ng muli. Ito, ikalawang pagparito ni Kristo. Ang tanong ko, bago Ano tanong mo dyan? ikalawang pagparito ni Kristo. Ano tanong mo dyan? Ano ang magaganap sa ikalawang pagparito ni Kristo? Anong magaganap? Paghuhukom. Oh, Binasa mo na, tinanong mo, pangingot mo naman. sabi mo kanina, hindi paghukom magaganap. Ay, mali ka dyan. Hindi naman kasi binilang yung paghatid niya. Ano ka ba? Ang tanong mo kanina, kung ilang beses bumaba, ang sabi ko 3. Hindi naman kasi kasama sa pagbilang yung paghatid na dun. Magaganap. Magpe-premise ka na, magtatanong ka pa. Oh. Magkukontrol ka na, kapatid. Sabihan mo ako para mag-meet ako. Hindi. Ang sabi mo, Magtatanong ka pa ako, sige tanong. isang. Ang sabi mo, si ikalawang pagparito ni Kristo, araw na ng paghukom. Ang tanong ko, sa ikatlong pagparito ni Kristo, ano magaganap? Mali ang pagkakaunawa mo doon sa tanong mo na una. Ito yung Hindi, sagot. Ang tanong mo na muna, makinig ka. So sasagot ako, hindi Ayaw ko pasagutin. Takot na takot. No? Ayaw ko pasagutin, Yung ikalawa, Nagtatanong, tapos magsasagot, sisingit. Paano ako sasagot yan? hindi, bitang. Paano ako sasagot? Tanong ulit, tanong. Sabi mo, yung ikalawang pagparito, araw ng paghukom. Diba? Yung ikatlo, ano magaganap? Sa ikatlong pagparito. Sasagot na ba ako?
Oh, ano magaganap? Huwag kasi singit ha. Sasagot ako ha. Oh, ano magaganap? Sige, makinig ka. Ang sinabi mo kanina, tinanong mo sa akin, ilang beses? Tanong ko, ano Makinig. magaganap? Kita mo, ayaw ko pa sagutin. Ni Cristo, ano magaganap? Ayaw ko pa sagutin. Anong magaganap eh? Sasagot ba ako o sisingit ka? Ano magaganap? Sagutin mo. Ang ina ng utak, sasagot nga. Paano ako sasagot yan? Sisingit ka. Ganap. O, sagot. Sagot. 10 seconds ka na lang, Bumawi ka na lang next live. Napakaingot mo para kang sisilito. Sunog ba? Manang-mana ka sa ministro mong kulto. Oo, boy. Ayan. Hello. Ang tatanungin ko po ay si Depender. Ay, wala na si Depender. Si Joselito. Wala na rin si Joselito. Meron pa bang INC dito o kaya MCGI na pwede kong matanong? Si Guerrero, INC ba siya, brother? Guerrero po naman. Ayan. Ikaw na lang, brother Guerrero, wala kasing mga talagang tatanungin ko. Pasensya na. Ito po yung unang tanong ko. Naniniwala ka ba na sa Revelation 6, verse 9 to 11, ay kasama na ng mga banal at martir ang Diyos? Hindi lahat. Halimbawa, si Cristo. Brother, wait lang, brother. Wala kasi akong sinabing lahat. Hindi ko sinabing lahat. Ulitin kita tanong, naniniwala ka ba na sa Revelation chapter 6, verse 9 to 11, ay may mga kasamang banal, ayan, sabihin na lang natin na gano'n, na ang Diyos. Ayan. Meron. Sinong halimbawa, si Enoch, si Elias at si Cristo. Maliban sa kanilang tatlo ay wala na. Kung daragdagan mo yung kuya, ang sabi ng Biblia, daragdagan ka ng Diyos ng salot na nasusulat sa aklat na ito. Next question, kuya. Ayan, ang next question, nabanggit ba yung mga pangalan na binanggit mo? Nabanggit ba dun sa talatang yun? Hindi doon, pero sa ibang talata nabanggit. Next question, kuya. Since hindi nabanggit dun, ikaw ba ay nagdadagdag o nagbabawas sa talata? Hindi, kuya. Sapagkat yung binanggit ko, si Enoch at si Elias, sila ay tiyak na nakasulat sa Biblia na sila yung umakyat sa langit. Kung daragdagan ko yun, ay masama na yun. Next question, kuya. Question, brother. Ilan ba ang pupuntahan ng mga tao kapag sila ay namatay? Langit at impyerno lang ba? Oo, kung ang sabi ng Biblia, ang mga nasa kanan at ang nasa kaliwa. Yun lang, kanan at kaliwa lang, tumutukoy sa langit at impyerno. Sobrang talata. Ngayon, next question, brother. Nasa langit na ba si Felix Manalo kasama ng mga banal? Ay, wala pa. Bakit? Sapagkat ang araw ng paghukom ay magaganap pa sa ikalawang pagparito ni Kristo. Doon palang hatulan lahat ng mga banal. Yung mga banal, sasalubong kay Kristo. Kung nasa langit na yung mga banal, sino sasalubong sa kanya na bumabang mula sa langit? Ano gusto ko yan para mabilis tayo? Yan. Kung wala sa langit si Felix Manalo, at langit at impyerno lang ang pupuntahan ng tao kapag sila ay namatay, saan mapupunta si Felix Manalo after niya namatay? Mali ko yung tanong ko kanina. Sabi mo kayo na nasa langit na ba? Sabi ko wala pa. Ang tanong mo ngayon, binagong mo eh. Yung mga patay kuya, sila ay nasa libingan. Yung mga patayan nasa libingan hanggang sa ikalawang pagparito ni Kristo. At pag bumaba lang mula sa langit, yung mga banal ay bubuhayin. Yung namatay sa dagat, sa sementeryo, bubuhayin yun. At yung mga kay Kristo, sasalubong sa alapaap. Lang, simple. Nung namatay si Ka Felix Manalo, sabi mo dalawa lang kasi ang pupuntahan, langit o impyerno lang eh. Nung namatay si Ka Felix Manalo, ang pinuntahan niya ay libingan. Tama ba? Nasa libingan yung mga patay. Nasa libingan na. Pero nating idama yung ibang patay, yung kay Ka Felix lang. Si Ka Felix, napunta siya sa libingan. Oo, sa libingan nga, lahat ng patay. Hindi siya umabot ng impyerno, brother. Hindi siya umabot ng impyerno. Hindi nga eh. Ipagtam ni Kuya, pag tanong lahat ng namatay, banal man o hindi, maliban sa tatlo, ay nasa libingan. Ayan. Hindi siya umabot ng impyerno kasi sa Revelation pa lang, sa paghuhukom pa mangyayari yung mga yun, yung pupunta sa langit, pupunta sa impyerno. Tama ba? Oo, tama. Ayan, tama daw. Kapag sinabi ng ministro na
ngayon, mababautismuhan ka. Kailan ka mababautismuhan, brother? Depende sa setang ngayon. Ngayong date, ngayong petsa, ngayong oras, ibabautismuhan kita. Mali mo, ngayong date ng Mayo, ibabautismuhan kita. Noon pa lang. Hindi, tanong mo kasi, medyo lagyan mo ng konting... Brother, wala kasi akong sinabing ngayong Mayo, ngayong January, walang ganun. Ang sinasabi ko lang, kapag sinabi ng ministro mo, ngayon mababautismuhan ka, kailan ka mababautismuhan? Ganun, kuya, kasi na mismong literal, babautismuhan ka ngayon eh. Kundi, ang sa amin, kapag kayo babautismuhan, isang linggo pa lang o isang buwan, binabanggit na, o ngayong ganitong buwan, ngayong buwan. Ulitin ko lang, brother, dinadagdagan mo kasi yung tanong ko, brother. Ang tanong ko lang ito lang yung sasabihin kasi ng ministro. Ngayon, mababautismuhan ka. Ito ang tanong, kailan ka mababautismuhan? Kasi, ano yan, pandaragdag. Iniipit mo ako sa isang tanong na wala naman kami ganyan doktrina, yung aral. Kahit nga, Hindi aral yan, brother. Example lang yan, example lang. Kapag sinabing ngayon, mababautismuhan ka, kailan ka mababautismuhan? example mo eh. Kulang ba? Kulang. Next question na lang, next question. Na ngayong mismong araw na ito, walang ganun. Question na, brother, kasi yung oras tumatakbo. Next question. Kapag sinabi ng ministro na ngayon matitiwalag ka, kinabukasan ba tiwalag ka na o hindi pa? Depende nga eh. Depende nga ko tama nito. Pag sinabi mo yung, kaya, halimbawa sa Biblia tayo ba? Sa Biblia, sinabi ng Diyos, lilipunin ko lahat. Kapag ba sinabing lahat, automatic lahat. Next question, brother. Next question. Ito. Nagsinungaling ba ang ministro kung nung sinabi niyang, ngayon mababautismuhan ka, tapos hindi ka binautismuhan? Depende nga yun eh, sa may ano eh, pangungusap eh, wari nga sinabi ng Diyos, lilipunin ko lahat. Ay, di mo lahat nalipol eh. Nakakalugan ba sinungaling ng Diyos? Yeah, next question. Nagsinungaling ba ang ministro kung sinabi niya, ngayon matitiwalag ka at kinabukasan nalaman mo, tiwalag ka na pala talaga? Ito kaya, lagyan mo ang konting talino yung tanong mo. Lagyan mo ang konting talino, paisip lang. Wag at home. Yun yung tanong. Nagsinungaling ba ang ministro kung sinabi niya ngayon matitiwalag ka tapos bukas hindi ka pa pala tiwalag? Depende nga sa tang ngayon eh. Ngayong buwan, ngayong oras, o ngayong... Next question. Nahabulin ko isang tanong pa. Kapag sinabi ba ni Jesus, ngayon makakasama ka sa langit? Ngayon makakasama sa langit? Kuya, bigyan mo siya ng 10 minutong pagkatanong para makabawi naman. Hindi, yun yung last question. Kapag sinabing ngayon, makakasama ka sa langit, ngayon ka na ba makakasama sa langit? Kuya, bigyan pa ng tanong para maganda yung laban. Tanong yung yung kapatid dating Iglot. Yun nga yung tanong, brother, yun yung huli. Ito, ulitin ko lang Kapag sinabi ba, wag mo kasi akong sabayan, Guerrero, ano? Kapag sinabi ba ni Jesus na ngayon makakasama ka sa langit, ngayon ka na ba makakasama sa langit o hindi pa? Yung binabanggit mo sa Lucas 20. Bakit? Kasi may pangako. Kasi ang Katoliko, yan din yung pangako sa Biblia na. Ayan, kung ano man yung sagot mo, brother, hindi ko naman kukontrahin. At anong? Ayan. Ba ang mga aklat sa Katoliko na panibang? Guerrero, clarify ko lang ba, yung salitang ngayon at ngayong, parehas lang ba yun? Parehas? Guerrero, yung salitang ngayon at ngayong, parehas lang ba yun? Depende sa wikang Di ginagamit. tinatanong kita kung parehas ba, di ko tinatanong kung depende sa paggamit. Tinatanong ko kung the same word, the same meaning, yung salitang ngayon at ngayong. Halimbawa ganito. Di, sagutin mo yung tanong. Ano ka ba? Ang tinatanong ko sa iyo, makinig ka. Ang tinatanong ko sa iyo ay ang meaning ng salita. Ng salitang ngayon at salitang ngayong. Tinatanong ko sa iyo kung the same ba ang meaning ng salitang ngayon at ngayong. May premise muna. Wait ka lang Okay lang? Di mo masagot yung tanong. Di mo masasagot yung tanong. Sagutin ko nga, pero may premise muna. Sige, mag-premise ka. Sige, mag-premise ka, Iglot. May namamatay tao na Katoliko. Sige na. Mamamatay tao na kung mamamatay tao. Sige na. Sagot. Kung pupunta sa Pampanga o Tarlac, yan, Kapampangan. Kung pupunta ka sa kanila, kapag sinabi mong malago, ibig sabihin maganda.
Kung pupunta sa Tagalog, yung malago, buwagag o marami. Guess mo, iisa yung salita pero maraming kahulugan. Kaya tanong mo, lagyan naman konti no? Guess mo, yung tanong mo, bigyan mo ng konti Ang engot. Diyos ko. Tingnan mo yung sagot niya sa akin, sa ibang lugar daw, tapos sa ibang lugar. Ano ba yung ibig sabihin ng sagot mo? Yun ay dalawang salita na magkaiba lang ang spelling, pero iisa ang meaning. Ang ingat nito, Diyos ko. Yung isang salita na malago, malago. Alam mo yun? Sa Tagalog, malago, buwagag, marami. Malago, maganda. Ang ingot nga. Binago mo lang yung salita. Tapos yung meaning isa lang. Ang tanong ko kasi sa teka lang kapatid na with me. Ang tanong ko sa iyo, Guerrero, yung salitang ngayon at ngayong parehas ba yun? Ayun ko sa'yo. O di ba ako na lang magpapaliwanag dahil engot yung kapatid natin. Ang salita po na ngayon ay isang salita na pang-abay or adverb. Ang kahulugan ay sa kasalukuyan, sa oras na ito, sa panahong ito. Halimbawa, ngayon ay umuulan sa kasalukuyan or this time umuulan. Ngayon ko lang nalaman ang balita. Sa oras lang ito, doon ko pa lang nalaman ang balita. Yan po ang mga example at halimbawa ng salitang ngayon. Ang ngayon po ay isang pang-abay or adverb. Ngayon pupunta tayo sa salitang ngayong. Yung salitang ngayon ay isang pang-ukol o pananda sa oras. Preposition or temporal marker. Ano ang kahulugan nito? Sa kasalukuyang, sa panahong ito, karaniwang sinusundan ng pangalan o pang-abay. Halimbawa, ngayong umaga ay nagluto siya ng almusal. Sa kasalukuyang umaga, siya nagluluto. Ngayong taon, maraming pagbabago ang nangyari sa panahong ito. Itong taon na to. Klarong-klaro na magkaiba yung salitang ngayon at ngayong. Ang tanong kasi sa'yo ni kapatid Nanal ay ngayon. Tapos ang sinasuggest mo ay ngayong. Kung hindi ka pa naman pinanganak na engot at ikaw ay nakapagtapos ng elementarya, ay alam mo na magkaiba yung dalawang salita na yon. Ang engot mo kapatid. Tama, bro. Literal kang ingot. Mag-aral ka ng elementarya. Ano ka ba? Sinabi pa lang ngayon. Nauna pa kay Kristo yung Ito na ang pangalawang engot na hindi nakaintindi ng salitang ngayon. Ito na yung pangalawang engot. Pati ngayon, hindi naiintindihan yung salitang ngayon, ha? Pagka sinabi ko na ngayon kita susuntukin, bukas pa mangyayari yun. Ganon yung kahulugan nila. Bukas pa daw. Sino namang matino yung utak? Magtatanong na yung salitang ngayon ba? Yan ba ay kahapon? Kinabukasan o sa future? Sino bang tangang nagtatanong ng ganon? Sinong tanga nagtatanong?